sees the potential in imperfect man. Nakita ni sa Ginoo ang potential nimo bisan matawag ka na ikaw usa ka imperfect na tao. Taliwala man sa imong pagka-imperfect na tao, nakita sa Ginoo na adunay potential diha kanimo. Tanawa si Gideon. Kaya namong Gideon? Who is Gideon? Ikulo ba mo si Gideon? Isa ka tao nga kalawan. Isa ka tao nga sinalikuan. In Judges or Maghukom chapter 6 verse 12 down to 16, ingon ri atong basahon para may baluan nato kung sa istorya aning Gideon. Nas Gideon. O ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya mingon, ang Ginoo naguban kanimo, ikaw nga taong kusgan ug isog. Sa si Gideon, taong kusgan ug isog. O si Gideon mingon kaniya, o akong kagalon, o ang Ginoo naguban kanamo ngano nga nahitabong man kining tanan kanamo. O hagi naman ang tanan niyang mga katingalahang buhat, nagisugilon kanamo sa among mga ginikanan na nag-ingon. Wala ba ang Ginoo magkuha kanamo gikan sa Ehipto? Apan karon ang Ginoo nagsalikway kanamo ug nagtugyan kanamo ngadto sa kamot sa Midian. Unya ang Ginoo mingon kaniya og mingon. Umilingi kaniya og mingon. Lakaw pinagi nining imong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa kamot sa Midian. Wala ba ako magsugod kanimo? O si Gideon ingon kaniya, o Ginoo, unsa man ako pagluwas sa Israel? Tan-awa ang akong banay mao'y labing huyang sa Manasis o ako ang labing ubos sa akong panimalay. Ang Ginoo mingon kaniya, apan ako mag-uban kanimo o buntukon nimo ang mga Midianon sama sa usa ka tawo. Tan-awa, dili ka matingala kung nganong si Gideon mibati siya katalaw tungod sa nahitabo sa iyahang banay. Gibati nila nagibiyaan sila sa Ginoo sulod sa taas na mga panahon. Gibati nila nga wala na mag-uban kanila ang Ginoo sama sa gisugilon sa ilang mga katigulanan kay gitugyan man sila ngadto sa mga Midianon. Umingon pa gid siya, tan-awa kami ang pinaka-ubos nga banay sa Manasis ug tan-awa ako ang pinakahuyang sa akong panimalay. See, kung tan-awan nimo si Gideon, kung paminawon nimo siya, masabtan nimo nga di gid kalikayan na maluya siya kay sinalikuway siya. Pero kung imo tan-awon ang Dios nakikita kaniya. Bisag mitabo ni siya, Gideon is hiding in fear when the angel calls him mighty warrior. And imagine, nitago ni siya kay nahadlok siguro siya. Pero kadihang nagitawag siya sa Ginoo, giingnan siya, tao nga isog. Walang pagtawag sa Ginoo siya, dagan sa mga rason nga dili siya musunod kay lagi. Doon na siya mga flaws, mga mali na nakita diya sa iyang pagalingon. But the Lord used him to become a great warrior. Mauni ang kung wala ko masino, kini siya ang mauni ang gitahasan sa Ginoo na luwason ang Midian. Kita ba ito salida na 300? Ito 300 bitaw? Na 300 lang sila kabuok nga nibundok sa mga kaaway nila. Wala pa lang salidahan. Kung posible, kini ang ilang ikuha ang pattern. Panahon din ni Gideon. Sa diha nga may isangon siya sa tawag sa Ginoo sa iya to lead his people. Nga panguluhan niya ang iyang katawhan para buntugon ang Midian. Ganyan siya sa Ginoo magpili o mga isog ng mga tao. Nga andam musunod kanino. Sa diha gingnan niya ang iyang banay, gingnan niya. Kinsa ang gusto kaninyo mukuyog kanako sa gubat. Kay ang Ginoo nag-ingon nga luwason niya kita gikan sa mga kamot sa mga Midianon. Kinay nilay sa ilang kamot na gusto matugira. 12,000. Wala ko sa 12 or 11,000. And then sa dihap na
Niabot sa punto nga murag ready na unta, nalakra sa uban, kung nabilin, kung ako masayog 3,000. And then, ingon pagid ang Ginoo sa ila, nga panabok mo ngadto sa suba. Then bitabok sila, ug miinom sila sa tubig, diya sa sapa sa Midian. Ug unya, ingon ang Ginoo kang Gideon. Ingon pa na Gideon, iha pa kung pila ka buok ang ubog sa tubig, kung iinom, sama sa irok, kung iha pa pila ang nag-inom, nagigamit ang ilang kamot. Ihap niya. Kung ang nakita niya, out of 3,000, 300 lang kabok ang miinom, na bigamit sa ilang kamot. Kunya, mingon ang Ginoo. Katong may ubog nga sama sa irok, na nag-inom og tubig ibilin. O katong may inom na gamit ang ilang kamot, mao'y paupanan sa guban. So from 12,000 down to 3,000, and then after 3,000 down to 300 kabuok. So sila lang 300 kabuok na adto sa gubat. 300 sila nga nag-away sa maong mga Midianhon. Kabalo mo ang Midianhon, kung sa kadaghan, 20,000 soldiers. Midian soldiers. Pero ang Ginoo, may gamit niini, pinaagi sa paggamit kay Gideon para lupikon ang mga Midianhon. Iilok nila ang unsang angay kanila kung sila nakalingkawas gikan sa pagulipon kanila sa Midian. Grabe nga gubat. 300 kabuok against 20,000, that's impossible. Mudaog ka ana naglera, naggubat. Nya ang gubat nila sa una, bangkaw, espada na may gamit na to. So kung ikaw, usa ka ka-warrior, niya itong panahon na, pila mo ang kontra para lang mabalansi. Siguro, nasa mga 100 inuha mo, ikaw na isa, against 100. So 500 baka 300 naman. Another one is, the Lord, in 1 Samuel chapter 16, verse 7, the Lord does not look at the things people look at. The Lord looks at the heart. Ang Diyos wala sa nagtanaw sama sa tinalawang sa tao. Apan ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing. Sa diha na ni adto gisubo sa Ginoo si Samuel dito sa banay ni Eli o ni Jesse. Sa banay ni Jesse, miadto si Samuel sa banay ni Jesse kay gisugo siya sa Ginoo nga isa sa mga anak ni Jesse mahimong king sa Israel. So niadto sa ditoa o gipatawag ni Samuel ang tanan ng mga anak ni Jesse o gipatubang kaniya o nakita kini ni Samuel nga sila murag mga harianon yun kay mga ambungan, mga dagtong tao, mga isog, kay mga sundalo. E gipaparit sila sa tubangan o isa-isa kining tanaw ni Samuel kung kinsa gyud sa mga anak ani ang gipili sa Ginoo para mahimong hari sa Israel. Sa diha nga nahuman niya tanaw, gibadlong siya sa Ginoo. O ginay sa Ginoo, Samuel, wala ko nagtanaw sa tao sama sa tinanawan sa mga tao. Kundi ang akong gitanaw ang kasing-kasing. So nag-remind si Samuel nga wala diay didua atong mga lalakiha nga anak ni Jesse. So giduol niya si Jesse, giingnan niya Jesse, nako ba kay laing anak gawas aning mga tawhana, gawas aning imong mga anak nga niya diriha. Ingon ni Jesse, ingon niya naa pa. Pero bata pa man to. Naa sa didua sa uma, nagtungway siya sa mga karnero. Ingon niya ipatawag. Gipili siya sa Ginoo. Nganong si Samuel man, nganong si David man ang gipili sa Ginoo, nga si David niya ng panahon na, patanon pa siya, teenager pa siya, o usa pa sa kahuyang. Kay dili nagsasama sa mga igsoon na mangbubuhat dito sa panahon sa pagpangulo ni Haring Saul o ni King Saul. Kundili siya nabilin dito sa iyang papa kay magtugway sa mga karnero o mga baka o kahatig-hatod o pagkaon sa iyang mga magulang na makigubat kay Goliath. That's why magpatawag ni Samuel sa iyang mga anak ni Jesse, kay isa sa mga anak ni Jesse,
ang mahimong hari sa Israel. Wala dito si David. Kaya natubuhay sa karnero, kaya lagi bata pa man to. 17 anyos pa man to. Pero ang Ginoo mipili sa iya, ilihukan siya ang mahimong king, next king sa Israel. Wala nga, kita na mga Kristohanon, mga amahan. Kanang kato ang mga pagka-imperfect, kanang mga flaws na makita sa tuwang kinabuhi. Kaya nang usabon sa Ginoo. If the Lord wants to redeem you, He will change you. God doesn't define us by our failure. Dili ka ihulagway sa Ginoo pinaagi sa imong mga kapakyasan. Iya ang ihulagway pinaagi sa imong pagtuo kung unsa kadako ang imong pagtuo sa Ginoo. Gideon was insecure, afraid. Insecure siya kaysa pinakaulahing nga banay sa Israel o naman ni Manasseh. Nahadlok siya kaysa tanaw niya gibiyangan sa Ginoo sulod na sa daghan ng mga panahon. Mitabo siya, but God saw a leader in him. Nakita sa Ginoo nga bisan taliwala sa iyang mga flaws sa kinabuhi. Nakita sa Ginoo nga maayo kini siyang mahimong pangulo. The same is true sa kanato ng mga amahan karon ng mga panahon. Tingali na kay mga flaws sa imong kinabuhi ingon na tao. Kapag God will use you, will change you to become a good father and a good leader sa imong family. God looks beyond your history to see your destiny. Gitanaw sa Ginoo, labaw pa sa istorya sa imong kinabuhi, mao ang imong destiny. That's why I challenge you, stop believing the lie that you have to be perfect. Hulungan na ng pagtuo nimo, kinahanglan nimo mahimong perfect, kay kana siya usa ka baka. Nga kinahanglan nimo para mahimong usa ka perfect, para mahimong usa ka maayo nga amahan. Ang imo lang buhaton, be present, be humble, and be willing. Kinahanglan nimo ang imong presensya is available. Ang imong pagka mapausanon, ang imong pagkaandam na mahimong amahan. And then invite God into your weakness. Sa mga amahan na naadriya, may mga kaluyahon ka, may mga weaknesses ka. Invite God na mamutabang kanimo diya sa imuhang mga kaluyahon. Your surrender opens the door to His strength. Kinahanglan nimo mo surrender lang sa Ginoo and reflect on how God has already used you despite sa imuhang pagka-imperfect na tao. Tungod sa grasya niya. Brokenness doesn't disqualify you, but it positions you for dependence on God. Kaya kang i-broken sa Ginoo para mahimo kang pasaligon sa Ginoo.